Ngayon pong epektibo na ang price ceiling sa bigas, numero unong nasa pool ang mga rice retailer partner. Kaya nga para hindi tuluyang malugi, may ayuda raw na ibibigay ang gobyerno sa kanila. Magkano naman kaya? 15,000 pesos po kada rice retailer. At ito po ay tinatarget natin kung hindi man within the week, ay next week po, ay maibigay po kaagad natin sa ating mga apektadong retailers. Siyempre, kailangan po ay registered po yung business sa kanila para siyempre malaman na ay nag-exist. Hinihintay na lang daw ng DSWD ang listahan ng qualified beneficiaries mula sa Department of Trade and Industry na i-validate naman ng Department of Agriculture. At balita ko naman sa Department of Justice, buburaw sila ng mga grupong magmomonitor kung sumusunod ba o sinusunod ba ang price cap. Oo, at sabi nga ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, meron din silang team na nag-iimbestiga sa rice smuggling. Pinag-aaralan daw nila ang mga kasong pwedeng isampa sa mga nananamantala, gaya halimbawa ng economic sabotage at profiteering. Eto, usapang price ceiling pa rin po tayo mga kabalita. Nakikiusap ang ilang rice retailers sa Palawan. Huwag muna ipatupad ang price cap. Oo nga, hiling nila na bigyan sila ng 2 linggo para ubusin ang kanilang stock ng bigas. Sabi ng Puerto Princesa Grains Retailers Association, mahirap daw ibenta ang bigas sa itinakdang price cap. Kahit daw magbigay ng ayuda ang gobyerno, hindi pa rin sapat para pambawi sa kanilang puhunan. At balita ko naman sa General Santos City, ay nag-ikat po ang ilang opisyal sa ilang bigasan doon. Mahigpit din ang monitoring sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Nako, doble ingat po sa sunog. Nagkasunog sa residential building sa Quiapo, Maynila kaninang umaga. Sabi ng Bureau of Fire Protection Manila, nasa 30 pamilya ang apektado riyan. Napula ang apoy pagkatapos ng 1 oras. Sabi ng Manila Fire Marshal, nagsimula raw ang sunog sa isang unit sa ikatlong palapag ng gusali. Inaalam pa nila ang mitya ng apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Ang hirap talaga pag sunog ang nangyari, di ba? Kasi bukod sa, siyempre, ari-arian mo, nawala lahat. Meron pang kaakibat, siyempre, yung buhay. Sabi nga nila, di ba? Manakawan ka na lang, huwag ka lang masunugan. Although, of course, masama din yung manakawan. Kaya ingat po lagi yung pinagmumulan ng sunog usually. Mga kandila. octopus. Oo. Okay, octopus connection. Octopus connection. Ang dami talaga natin kailangan. Mga bagay na pwedeng maiwasan. Tsaka hindi pa rin natin naiwasan yan kahit, di ba, nag-uulan ngayon, daming sunod-sunod. At ito pa paring Rafi, mga kabalita, siyempre bumubuti-buti na ho ang lagay ng panahon natin, di ba? Thank you, Lord. Pero ito nga lang, sa Pampanga, balita ko, lubog pa rin po sa baha sila doon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Mistulang lawa ang naipong tubig sa panulungang ito ng MacArthur Highway at San Simon Exit sa Pampanga. Hindi naman na umuulan pero malalim ang baha. Umaalon pa kapag nadaraanan ng mga malalaking truck. Ang mga maliliit na sasakyan tulad ng motorsiklo ni Danny Ortiz tumitirik kapag ipipilit itawid. Kailangan makapunta ni Danny sa Nueva Ecija kaya inilusong niya sa baha ang sasakyan. Kaso hindi talaga obra. Nalunod po dyan sa kalsada na napakalalim ng po. Talaga malaking perwisyo po lalo pag may lakad ka. Ang service crew na si Kevin De Jesus ilang araw nang naaabala ng baha. Nakadaon naman po yung tricycle po kaya minsan nakadaon naman po ako. Pero pag masyadong di kaya ng tricycle po, para nakikitawid lang ako sa mga trucks po. Pero sa kabila ng perwisyo, nakahanap ng kabuhayan si Gerald Reyes. Inaalalayan niya ang mga pasahero na nais tumawid. Pati motorsiklo kaya nilang itawid sa halagang 100 piso. Sa amin naman po sir, okay naman po sa amin kasi nakamasada kami rito sir. Pero sa mga pasahero namin sir, malaking abala sa amin. Parang pondo na lang dito sa sir Walang dadaanan kasi yung tubig dito. Yung drainage dito sir, halos puno. Yan ang balita ko, Bam Alegre ng GMA Integrated News. Maring Connie, kakabit ng baha ang ilang sakit, di ba? Ano ba sabi ng DOH tungkol dyan? Eto na nga, eto pare makinig kang mabuti at syempre sa ating mga kabalita dyan. Bukod po daw sa leptospirosis, dapat ding maging alerto sa iba pang sakit tuwing tag-ulan. Paalala po ng Department of Health, tiyaking malinis ang mga kakainin at syempre yung ating pong iinumin. Kung hindi ka sure, pwedeng pakuluan po ang tubig ng 3 minuto. At dun sa mga nanay na tulad ko dyan, na naghahanda po ng pananghalian sa oras na ito, wag ho natin kakalimutan syempre maghugas tayo ng kamay, ha? Kung may leftovers naman o tirang mga pagkain at tubig, takpan po para hindi mapasok ng mga insekto at ng daga.
At kung maiwasan, huwag na raw bumili ng mga pagkaing ibinibenta sa kalye. Ang personal hygiene at kalinisan po ng paligid, mahalaga rin syempre para hindi tayo magkasakit. Karaniwang sintomas ng waterborne diseases ang pananakit po ng tiyan, pagdudumi at pagsusuka. Bilang first aid, pwede po tayong uminom ng oral rehydration solution o yung tinatawag nating Oresol. Kung wala pong ORS sachet, halimbawa, pwede po tayong gumawa niyan sa ating bahay. Eto, paghaluin po ang 8 kutsarang asukal at 2 kutsarang asin sa 1 litrong malinis na tubig. Ang mga batang edad 2 hanggang 10, pwede hong uminom nito ng hanggang 200 milliliters. Ang mga nakatatanda naman pwede raw uminom ng mas marami pa para maiwasan ang pagkaubos ng tubig sa katawan o dehydration. Mga kabalita, kung patuloy pa rin po ang sintomas, mabuti syempre na magpunta na ho kayo agad sa pinakamalapit na health facility. Sa mga kabalita natin sa Metro Manila at sa Rizal, mag-ipon na dahil balita ko, mawawala na ilang lugar dyan ng tubig. Simula yan mamayang 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Apektado ang mga customer ng Manila Water sa Makati City, Quezon City at sa Maynila. Sa Antipolo Rizal naman, wala ring tubig simula mamayang 10 p.m. hanggang 5 a.m. bukas. Sabi ng Manila Water, may nakaschedule na maintenance activity dyan. Di ba parang mamimili tayo, mawawalan ka ng kuryente o mawawalan ka ng tubig? May mga nagsasabi rin naman na tubig ang pinaka-importante. Oo. Kasi ang malinsangan sa atin. Totoo naman mainit. Ito malungkot na balita. Ito ha. Nako, arestado po ang isang teacher dahil sa ilang ulit daw na panghahalay sa kanyang estudyanteng 11 years old lamang. Sa galit po ng nanay ng biktima, ayan, suntok ang inabot ng suspect na si Kevin Ong. Ang lumabas sa investigasyon, September 3 pa raw nang hindi umuwi ang bata. At sa CCTV video namang yan, si Ong daw ang makikitang yan sa lobby ng isang motel. Nakuhanan din siyang kasama ang batang biktima papunta sa 2nd floor. Nalaman po ng NBI na noong June pa raw nagsimula ang panghahalay. Na-inquest na ang suspect para sa mga kasong statutory rape, child abuse at abduction of a minor na walang piyansa. Inaalam din ng NBI kung may iba pang biktima ang suspect. Yan ang nakakagalit sa lahat. Kaya nga. Samantala, mga kabalita, ngayon pong Burmonths na, nakapagsimula na ba kayo maglagay ng Christmas decoration sa inyong mga bahay at opisina? Kayo ba, dyan sa inyo ni Maris? Parang Rafi, meron na ba? Hindi na namin natanggal yung decoration, kaya all year round. Aba. May decoration na kami. So yes, may Naku. decoration pa rin kami. Ganong katindi Correct, Christmas oo. always. Ito ang isang idea para sa inyong Christmas decor na mabibili sa Paete, Laguna. Gawa ito sa paper mache o tinatawag na taka. Merong hanging Santa Claus na mula 230 hanggang 350 pesos ang presyo. Yung standing Santa with lamp naman, mula 600 hanggang mahigit 3,000 pesos. Sabi nga ho ng mga gumagawa ng paper mache na yan, inaabot ng 1 hanggang 2 araw ang pagbuo ng kada piraso. Siyempre, depende po yan sa laki. At sana raw lumakas pa ang benta nila habang papalapit ang Pasko. Kaya, nako, ilabas ng budget at support na po tayo sa kanila. Oo diba? nga. Pero ang gaganda ng mga paper mache, tumatagal yan. Tumatagal. Pag inalagaan mo. Tsaka wag na natin silang baratin, di ba? Pag Ang mga- tagal din naman gawin yan. Yun nga, pag small businesses, dapat kung ano yung presyo nila. Hindi Yes. naman hindi sila mag-overprice. Tsaka maganda talaga sa mata, oh. Yes. Makakaaliw din sa mga bagets. Correct. Kasabay syempre ng pag-init ng panahon, ngayon ang mainit ding entertainment news natin. May hiwalayan at pasilip sa preparations para sa Miss Universe. Maring Aubrey, ano latest? O, alam ko na nga, mga mare at pare, alam kong nag-aabang na kayo sa mga baon ko ngayong Miyerkules para sa Buena Manong Chika ko. Dobling serve ang hatid ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Sa IG ng MUPH, may pa-behind-the-scene pics ng pagsisimula ng training ni Michelle para makapasok sa Philippine Air Force. Aminado ang Sparkle Star na challenging ito, pero game daw siyang gawin ito para sa bansa natin. At bukod dyan, may patikim na rin sa pasarela niya. O, pak, ganyan. O, slay ka dyan, Maring Michelle. Ramdam na ramdam ang fairness at intensity sa bawat steps niya. Part daw ito ng practice ni Michelle bilang representative ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa November. At ang tanong ngayon ng mga mari ko, ano kaya ang magiging tawag sa pasarela ni Michelle? Yan ang aabangan natin.
Nako ha. Pero ito naman, magandang balita. Correct. Magandang balita dahil medyo gumaganda na rin ho ang ating panahon. Kaya si Rafi nakapaglaban na Oo, at nakakulan na. Oo, nakapagkulan na. Malinis-linis na yung aming mga damit. Pero magtutuloy-tuloy kaya yan? Tanongin na natin kay Anjo. Anjo, Magandang umaga, Sir Rafi, Ma'am Connie. Ay, naku, Mga kabalita, ito na nga po ang good news, no? Dahil unti-unti nanguhupa ang ulan sa mga susunod na araw. Dahil nga lumabas na sa ating Philippine Air Responsibility si Bagyong Ineng. Pangalawang magandang balita po, mga kabalita, ay hina na rin ang hanging habagat. Mamaya, may balita ako sa lagay ng panahon. Diyan lang po kayo. Yehey! Mga kabalita, ang bigas may price ceiling na, 'di ba? Pero ang kamatis, nako po, 'di ba? Aasim po ang mukha natin sa taas ng presyo. balita ko nga, pagpasok pa lang ng July, mahigit doble na ang itinaas niyan. Kung magkano na ba ngayon, alamin sa balita live ni Bernadette Reyes. Bernadette! Rafi, Connie, bago ko ihatid ang kabuuan ng aking balita, may tanong muna ako sa inyo. Kayo bang dalawa ay mahilig sa sarsyado, sa torta, sa afritada o kaya naman sa mechado? All of the above. All of the above, ako rin. Diba? Merong kinamatisan. Okay din yon. Connie, Rafi, kaya ko yan naitanong sa inyo dahil papayuhan ko kayo at ang ating na rin mga kapuso na planuhing mabuti ang mga ihahain sa pagkainan dahil ang kamatis ay napakataas po ng presyo ngayon. Base nga sa price monitoring ng Department of Agriculture ay naglalaro ang presyo ngayon sa 160 pesos hanggang 220 pesos sa ilang pinakamalalaking pamilihan sa Metro Manila. Dito nga sa Marikina Public Market nung isang araw ay umabot pa hanggang 230 pesos ang kada kilo ng kamatis sa ilang pwesto. Meron pa raw nagbenta ng halagang 240 pesos kada kilo. Sa ganyang kwenta, lumalabas na mas mahal na ang presyo ng kamatis kumpara sa ibang mga protina kagaya ng isda. Ang tilapia kasi ay nasa 130 pesos kada kilo lang, samantalang ang manok naman ay nasa 150 hanggang 200 pesos lang kada kilo. Kaya naman kung kwentahin natin, mas mahal pa ang kamatis by as much as 20. Sa ibang pwesto maaaring mas mahal pa ba as much as 40 pesos ang presyo ng kamatis kumpara sa manok. Aalamin natin sa ilang mga nagtitinda dito sa Marikina Public Market kung bakit mataas ang presyo dahil sa monitoring ng Department of Agriculture ngayong araw, dito sa palengking ito pinakamataas ang presyo ng kamatis. Tay, live po tayo sa balita ko. Tanong ko lang po, magkano po presyo ng kamatis sa inyo ngayon? 240. Nag-ikot-ikot ako kanina. Ito po yung pinakamahal. Bakit po mahal po ngayon ang kamatis? Kaya dala nga ng bagyo yan kasi mababa ang puno yan, madaling bahay. Kaya inaan na nila, kita malugi sila. Kumusta po? Nakakabenta naman po ba o matumal? Pero bumibili, kawamport-wamport. Minsan pira-piraso. Hindi na kaya, mahal. Hindi na kaya ang price. Okay, maraming salamat po. Ayan, Connie, narinig natin na pa 1/4 na lang o tingin na lang kung mamili ang mga kapuso natin dahil nga mataas ang presyo ng kamatis. Ngayon dito sa pwestong ito, kanina natanong ko na at ang presyo daw dito ay nasa magkano po dito? 220. Sige, live po tayo sa balita ko. Bakit po napakataas po ng presyo ng kamatis ngayon? Ang daming sira ng kamatis kasi po. At saka bumagyo. Kaya ang taas ng gulay natin. Paano po na bago ang buying habits po ng mga suki ninyo? Kunti-kunti. 2 peraso, minsan 1/4, bihira na ang 1 kilo. Pwede po ba natin itimbang kung magkano ang isang pirasong kamatis? Eto, Connie, Rafi, titimbangin natin kung magkano ang isang piraso ng kamatis base sa prevailing price ngayon. Pwede po makisuyo? Ayan, so sa 220 pesos kada kilo, kukwentahin natin ngayon kung magkano lumalabas ang isang piraso ng kamatis. Magkano po lumalabas? 20 pesos. Okay, Rafi, Connie, mag-prepare na kayo ng mas malaking budget dahil talagang mataas ang presyo ng kamatis ngayon. Rafi, bigyan mo ng mas malaking budget pamalengke si Marisa at Connie, ikaw naman mag-adjust ka na sa iyong mga paplanuhing ihahain sa iyong pamilya dahil nga napakataas ng presyo ng kamatis ngayon. Maraming salamat po. Connie, ang nakakapagtaka pa dito dahil noong July lamang ang presyo ng kamatis ay nasa 45 pesos lang kada kilo. Noon ngang Abril, backtrack tayo ng kaunti, lumalabas na ang farm gate
price ng kamatis ay nasa 5 pesos lang kada kilo. Kaya nga nakakapagtaka at nakakagulat na napakataas ng presyo ngayon ng kamatis sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila. Connie, Rafi? Nanganganib yung sarsyado ni Maring Aida. Ay, naku talaga. Pero alam mo ba, Bernadette, nag-react lahat dito sa studio nung sinabi mong 20 pesos. Kahit Yung isang pang piraso ng sausawan. kamatis. Oo. Kahit pang sausawan na lang ilagay natin yung kamatis, parang manghihinayang ka sa 20 pesos pa rin, ha? Oo. Hindi lang namin narinig yung isa sa mga rason na ni Kuya kung ano yung dahilan bakit mataas yung presyo. Parang supply pa rin di ba? Pagbaba ng supply, maraming nasirang kamatis. Ano pa yung ibang rason? Bakit daw mahal yung kamatis ngayon, na Bernadette? Oo. Rafi, ang isa daw sa mga rason ay dahil daw sa mga nagdaang bagyo. At kanina nga, naibalita sa atin ni Anjo na palayo na ang bagyong Ineng. Pero tandaan natin, Rafi, Connie, bago etong bagyong Ineng, marami pang mga dumaang bagyo kagaya ng bagyong Egay, bagyong Guring, bagyong Falcon, bagyong Hana. At kahapon nga, ayon sa Philippine Statistics Authority, ang kamatis ang isa sa mga produkto na pinakamataas ang isinipa ng presyo sa buwan ng Agosto. Nasa 30% mahigit ang inflation rate para sa kamatis. Kaya naman, ang dapat raw ayusin at base ito sa ating panayam sa Department of Agriculture noong mga nakalipas na mga panahon, ay sinasabi nila kailangan talagang ayusin yung tinatawag na cropping calendar para maplano kung kailan nga ba dapat magtanim ng kamatis para maiwasan yung oversupply at sa panahon naman na bumabagyo ay masigurong meron tayong sapat na supply ng kamatis. Oo, kaya Rafi, lang, Connie? syempre, naririnig na natin sa Department of Agriculture yan, matagal na, hindi ba? Yung pagpaplano. Pero yung implementasyon, hindi ba? So anong sabi nila? Sila ba ay naglilibot din kasi nakatutok sila ngayon sa bigas di ba? Pero ngayon pati dito sa kamatis at iba pang mga supply natin, paano daw nila gagawa ng paraan para hindi naman tayo lahat, di ba? Wala nang budget talaga para sa pagkain. Importante pa naman. Oo, tama ka dyan, Connie. Kaya nga tuwing nakakapanayam natin ang Department of Agriculture ay nagpa-follow up tayo kung kailan ba talaga nila maipatutupad itong tinatawag na cropping calendar para maplano ng mabuti. Dahil nga nung Abril, nagkaroon naman ng oversupply at nasa 5 pesos lang ang farm gate price ng kamatis. Kaya naman yung mga iba't ibang rehiyon, kagaya ng Region 2 at Region 3, ay minsan talaga naapektuhan kapag sobra-sobra ang supply. Pero ngayon naman, dahil nga tight ang supply, dahil nga sa mga nagdaang bagyo ay nasira ang iba't ibang mga pananim. Kaya kailangan talaga maplano kailan ba ang naakmang panahon at gaano karami ang dapat na itanim na mga kamatis. At ganoon na rin sa iba't ibang klase ng mga gulay para maiwasan ang oversupply at sa ibang panahon naman ay maiwasan ang kakulangan ng supply. Connie, Rafi? Yun. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. At kunin mo na yung 20 pesos na kamatis, baka maging 25 pa yan. Oo nga. Eto, pag-usapan naman natin ang ating ulat panahon, di ba? Kasi sabi nga natin, mga kabalita, di ba? Kumpara po nung mga nakarang araw, wala na tayo masyadong ulan ngayong umaga. Kaya thank God, Pakita diba? na si Haring Araw. Oo. Yan na kaya ang resulta ng paglabas sa ating PAR ng Bagyong Ineng. Kaninang madaling araw, naku, alamin na natin ang sagot mula kay Anjo Pertiera ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo! Salamat, Rafi at Connie. Mga kabalita, nasa labas na nga ng ating Philippine Air Responsibility ang Tropical Depression Ineng. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo 1,240 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May lakas yan na 55 kilometers per hour at bugsong aabot naman sa 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa north-northeast at may bilis na 20 kilometers per hour. Base naman sa wind forecast track ng Metro Weather, tatahakin ng nasabing bagyo ang eastern coast ng Japan sa mga susunod na araw. Itinuturing na ito ng Japan Meteorological Agency na isang tropical storm at may international name na Yonyong. Kahit nasa labas na po ng ating PAR ang bagyong Ineng, patuloy nitong inahatak at pinalalakas ang hanging habagat. Pero nilawi lang natin, mga kabalita, sa mga susunod na araw ay posibleng unti-unti na nangihina ang habagat dahil wala na po tayo nakikitang major weather disturbances na magpapalakas dito. Pero sa ngayon, dahil sa habagat, matataas pa rin po ang alon at delikado sa maliliit na sakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region. Kasama po dyan ang Zambales, Bataan at northern coast ng Cagayan, kasama rin po ang mga isla ng Babuyan. Sa mga susunod na oras, asahan po ang pag-ulan sa halos buong bansa. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather.
May nakita po yung nagkukulay orange at red dito po sa ating Philippine map. Ibig sabihin po niyan ay posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Kaya dapat po maging alerto tayo sa banta ng baha o kaya naman ng landslide. Ang ulan po na nararanasan sa Batanes, Abra, Apayao, Cagayan at Isabela ay epekto pa rin ng trough ng extension ng Bagyong Ineng. Habang epektado naman ng monsoon rains ang iba pang bahagi ng Luzon. Local thunderstorm mga asahan sa nalabing bahagi ng bansa. Posible ring muli yung ulan ngayong araw dito po sa Metro Manila, kaya huwag po natin kalimutan ang payong at jacket. Mga kabalita, tig-3 gate na ang nakabukas ngayong araw sa Ambuklao at Binga Reservoir para sa patuloy nitong pagpapakawala ng tubig, habang isinara na ang gate ng Ipo Reservoir. Sa nakalipas na 24 oras, tumaas po ang water level sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoir. Bumaba naman po ang taas ng tubig sa Kaliraya habang walang pinagbago ang water level ng Lamesa Reservoir ngayong araw. Ako po si Anjo Pertiera at yan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ayan, mga kabalita. Ayan, magsasaing ka na pala. Nakapagsaing na ba ang lahat para sa tanghalian? Oo nga Teka, magkano kaya itong isang... Naku, Isang mahal kilo to. na kaya to? Kung may ginto ito, Oo, at may iodized salt pang kasama. Oo nga eh. Correct. At ang maganda Ayan. yan, habang binubuksan ko to, gusto ko lang sabihin talaga na kanin is life and Oo every nga. butil is important, di ba? Correct. Kaya wag ho tayo magsasayang ng bigas, sabi nga. At sa panahon ngayon, hindi ba, napaka-importante na bawat butil, naku, wag mong bawal talaga mawala kahit isa, di ba? At ito pa, balita ko, paring Rafi. Ilang Ano yung balita mo? nakasanayang pagsasaing ng bigas ang lilinawin natin ngayong umaga. Yun. Ano ba yan? Sino bang nakasalang sa Nakasalang atin? dito sa balita ko si Dominic Panaligan, isang professional food technologist at professor sa Food Science and Nutrition ng Department sa UP Diliman. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Hi, sir! Magandang umaga, Sir Rafi, Ma'am Bonnie. Yes, ito na ha. Talaga ba? Nareremedyohan daw ha ang hilaw na kanin kapag naglagay ng asin sa ibabaw ng kaldero. Ay, nakikita ko lagi yan sa probinsya. Oo. May asin sa Ako ibabaw rin, ng kaldero. tsaka sa TikTok. Ayun. Madalas nga actually tinatanong na sa amin yan. Iniisip din namin kasi wala pa talaga tayong formal na pag-aaral dito. Siguro posibleng epekto, kung meron man, nai-insulate niya lang yung init sa loob, na manatili sa loob ng kaldero. Pero sa tingin ko talaga negligible o halos walang bisa yan. Kasi may file video pala kayo, kita naman yung onti lang na asin. Wala namang epekto masyado. Pero hindi niya na-absorb yung moisture sa loob ng kaldero kasi metal yun, di ba? Oo. At konti na kasi konti lang yung naman asin. Hindi ba sa lalagyan nagkakatalo? Baka naman ready lang yung asin para pag kumain na nandun at medyo Oo, mainit-init diba? pa yung asin. Ewan ko. Oo. Pero ito pa. Pag-usapan nga namin. Oo Sir, nga. Talaga ano ba? lang, baka ano? O talaga ba hindi mapapanis ang kanin kahit hindi ito i-ref hanggang kinabukasan? Pwede ba? Ay, yan po ang hindi talaga totoo kahit alam kong madalas natin gawin. So, ang kanin po kasi, saka iba pang perishable o napapanis na kanin, sa food science, meron po tayong tinatawag na temperature danger zone. Basically po, kino-cover ng zone na ito yung 4 hanggang 60 degrees Celsius. So, yung 4, yun na yung temperatura natin sa ref. Tapos yung 60 degrees Celsius, parang nakakapaso na tubig yun. Sa madaling salita po, kapag may pagkain tayo na napapanis, hindi siya dapat lumagpas ng 2 oras sa zone na yun. So, dapat 2 hours. Okay, tandaan natin yan. 2 oras. 2 oras lang po. Ngayon, kung may iniiwan tayo overnight na kanin, pwede naman na hindi ito mapapanis na hindi ito aasim, hindi natin makikitaan ng amag, pero hindi po ibig sabihin safe nito kasi marami sa mikrobyo na nakakapagdulot ng sakit ay wala namang ibang dinudulot. So, mukha siyang okay, amoy ay okay, lasa ay okay, pero hindi siya necessarily safe. Nako, ganun pa man din na nakasana natin, di ba? Amoy-amoy, konting lasa, aba okay pa, kakainin pa na. to. Delikado pala Oo. yun. Dahil nagtitipid tayo lahat, di ba? Pero ito pa, magandang maliwanagan din tayo dito. Talaga ba na maiiwasan daw yung pagkapanis ng kanin kung hahaluan ng suka ang tubig sa pagsasaing? Alam mo, ginagawa yan ng mga, di ba, sa California, Maki? Mga ganon. May suka yun eh.
Ayun, sa suka naman po, ang problema kasi natin na pinipigilan natin talaga is yung pagtubo nga ulit ng mikrobyo. Kagaya natin, hindi mahilig ang mga mikrobyo sa sobrang asim. Hindi nila kaya mabuhay karamihan. Yes. Ang problema, mas pihikan po tayo kaysa sa mikrobyo. So, kumbaga, ang nangyayari, para po talaga mapigilan natin yung pagtubo ng mikrobyo gamit suka, sobrang asim naman ang gagawin nating kanin to the point na hindi na siya masarap kainin. Yes. So, kahit pong maglagay tayo ng suka, siguro magkakaroon ng epekto sa tagal niya or sa pagtubo ng mikrobyo, pero susunod pa rin po tayo dun sa advice natin ng 2 oras na palamigin agad or panatiliing mainit. Yun. Ang pinaka-epektibo siguro talagang sakto lang dapat yung sukat para Tama. sa kakainin at hindi masasayang. Bawat butil ngayon, ibinibilang na natin, Correct. di ba? Thank you! Maraming salamat sa iyo, Dominic Panaligan, isa pang professional food technologist. Eto naman, Rafi, nako, mahilig ka ba sa chicken inasal? Oo, paborito ko yan. Nako Lalo na din. isang chicken inasal sa Makati, napakasarap. Talagang may lugar ka pa. Hindi ko lang alam Suki yung ka. pangalan. Hindi ko lang alam yung pangalan, pero napakasarap. Nako, masarap talaga yan. Eto, baka gusto mong tikman, ha? Ang inasal with a twist daw ito eh. Yan, ito papakita natin na, ayun o, ang white chicken inasal sa San Juan, La Union. Talagang nakakatakam, tignan natin pa lang, di ba? At balita ko, mas lasa raw dyan ang ginamit na pampalasa ng resto owner na si Erwin Flores. O sa mga nanay, i-ready nyo na ho ang papel at ballpen. Eto na, ililista na natin ang ating mga ingredients ha, para sa white chicken inasal. Ang kailangan po natin, yung suka, okay? Bawang, luya, kalamansi, special marinade, at syempre, huwag nyo kakalimutan, dapat may manok. Yung manok. Kailan bakit parang orange? Hindi. Pero hindi white yun pala talaga yan. siya. Okay, Oo. white daw yan. Paghaluin lang po yung mga pampalasa at i-marinate ang manok sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Yun, mahabang preparation. Pagkatapos yan, ready to ihaw ng white chicken inasal. Oy. Kahit gumaganda na nga ho ang panahon at hindi pa rin, dahil nga hindi na masyadong maulan, alam niyo ho ba, perwisyo pa rin ang baha dyan sa mga taga-Dagupan, Pangasinan. Balita ko ay posible pa itong tumagal ng hanggang 3 araw. Paano na kaya ang kalusugan ng mga residente? May balita live si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Rafi, Connie, ito na nga, malaking perwisyo na sa mga residente dito sa Dagupan City. Ang mataas pa rin na antas ng baha. At pasintabi po, pero ilan sa mga residente ang tinamaan na rin ng alipunga. Mas mataas na antas ng baha ang gumising sa mga residente sa Barangay Pugo Chico, Dagupan City, kahit unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon. Pasintabi, pero ang mga residente tinamaan na rin ng alipunga dahil sa baha. Hindi na pumasada ang ilan sa mga tricycle driver kanina dahil nga sa baha at kakaunti ang bilang ng mga pasahero dahil suspindido ang klase mula elementary hanggang senior high school dito sa lungsod. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, may baha rin sa Barangay Malubud, sa Barangay Pugo Chico, Poblacion Oeste, Pugo Grande at ilang bahagi ng Barangay Lucaw. Balita ko, posible pa raw magtagal ng ilang araw ito nga nararanasang pagbaha dahil inaasahan na bababa ang tubig mula sa upland areas. At alam nyo naman na ang Dagupan City ang isa sa mga catch basin o tagasalo ng tubig. Nananatili ring mataas ang Sinukalan River na konektado sa Pantal River dito sa lungsod. At Connie, Rafi, sa mga oras na ito, kung may mga kalsadang hirap madaanan dahil sa baha, good news naman sa mga motorista dahil yung mga major roads dito sa lungsod ay maaari namang daanan ng mga motorista. Yun nga lang, may mga asahan pa rin silang traffic dahil kabi-kabilaan pa rin ang road construction. At may ilang pamilya na nananatili pa rin sa mga evacuation center dito sa lungsod. Kagaya dito sa Barangay Malubud. At alam mo, Connie, Rafi, nagsimula na rin ngayong araw yung pamamahagi ng relief goods ng DSWD, ganun din ng LGU dito sa lungsod. Connie, Rafi. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga mare, heto na nga ang latest sa It's Showtime.
Nilinaw ng MTRCB na hindi pa final ang ipinataw nilang suspensyon sa programa. Sabi ni MTRCB Chairperson Lala Soto, binigyan ng 15 days ang It's Showtime para mag-file ng motion for reconsideration. Sabi rin ni Soto, nag-inhibit siya sa pagboto sa kaso ng It's Showtime at ang MTRCB Board daw ang nagdesisyon. Sa episode ng It's Showtime kahapon, nanindigan ng programa na wala silang nilabag na batas. Iaapela raw nila ang desisyon ng MTRCB. Sinagot din ni Soto ang tanong kung pinag-iinitan ba ang programa. Ang sabi po sa isang comment ay pinag-iinitan nyo daw po ang It's Showtime. Totoo po ba ito? No, that is not true. Siguro natural lang naman sa mga supporters ang maging ganun ang pakiramdam kasi siguro naririnig nila na parating nare-report. But hindi po kasalanan ng MTRCB ang violations na ginagawa nila. Kumustahin natin ang mga rice retailer at magsasaka sa ilang probinsya na doble dagok na kung ituring ang implementasyon ng price cap o rice cap. May balita live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Paul? Rafi at mga kabalita, nako, eto na nga, ramdam na sa maraming lugar sa bansa yung epekto ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas, hindi lamang sa mga rice retailers, kundi maging sa mga magsasaka. Sa Abra na nga lamang daw ay hindi na raw nagbebenta ang ilang rice retailers ng regular milled rice na mabibili ng 41 at well-milled rice na mabibili naman ng 45 pesos dahil wala naman daw mapagkukuhanan ng supply sa mga nasabing klase ng bigas. Nananatiling mga premium grade rice ang kanilang paninda na ang presyo ay umaabot sa 52 pesos hanggang 56 pesos ang kada kilo, Rafi. Doble dagok naman daw sa mga magsasaka sa Ilocos Norte ang price ceiling dahil hindi pa raw nila nababawi ang kanilang gas sa mga nasirang palay, bunsod naman ng nagdaang bagyo. Mahigpit naman ang monitoring ng Gapan City LGU sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Katuwang daw nila ang DTI at DA sa monitoring. Sumunod naman ang mga rice retailers sa pamilihang bayan ng San Leonardo sa Nueva Ecija. Sa Pampanga, nako, hirap din ang mga sitwasyon ng mga magsasaka doon. 2 linggo na raw silang hindi nagtanim dahil nga sa baha na dulot ng walang tigil na ulan at wala na rin daw silang kita. Apektado sila sa price ceiling ng bigas na iniuutos ng pamahalaan. Inaasahan na raw ng mga magsasaka sa Pangasinan ang pagkalugi dahil nga sa pagpapatupad ng price ceiling. Nananatili kasing mataas ang presyo ng pataba. Papabor lamang daw sa kanila ang price ceiling kung bababa rin daw ang presyo ng pataba. Sa Isabela naman, nangangamba ang mga magsasaka na bagsak presyo ang bili ng mga trader sa palay dahil na rin sa ipinatutupad na price ceiling. Nasa 16 pesos hanggang 23 pesos daw kada kilo ang bili ng mga traders sa kanilang palay. Naku, posibleng bumaba pa daw ito dahil sa price cap. Ang ilang rice retailers sa Batangas, pikit mata na lamang daw na ibinagsak sa 45 at 41 pesos ang well-milled at regular milled rice. Ikinabigla rin ng Grain Retailers Confederation of the Philippines itong Executive Order number 39. Para sa grupo, tila hindi raw nabigyang konsiderasyon at boses ang mga nagtitinda ng bigas. Sad-sad sa pagkalugi raw ang aabuti ng mga nagnenegosyo. Rafi, ramdam din ng ilang magsasaka sa Camarines Sur, hindi lang ang price ceiling kundi ang taas presyo ng bigas. Problema rin kasi nila ang mataas na presyo ng pataba at agricultural services. Kaya't hiling nila ngayon na mabigyan sila ng ayuda ng gobyerno para mas lumago pa ang produksyon ng bigas. Sa Kalinan, public market sa Davao City, may ilang tindahan na nagpatupad ng price cap sa regular na well-milled regular at well-milled rice, ngunit mas mababa umano ang kalidad ng bigas kung ikukumpara naman sa mga mamahaling klase. Rafi, tungkol doon sa hiling ng mga magsasaka na mababang presyo ng pataba. Kasi daw currently ang presyo ng pataba na nakukuha nila ay umaabot sa 1,500 hanggang 1,700 pesos. Ang gusto nilang mangyari ay isarado na lamang ito sa 1,000 pesos o mas mababa pa doon sa halaga na iyon. Rafi. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito na, Royal Blood is Not Your Ordinary Crime Drama Series. Yan ang pinatunayan ng Kapuso serye na gabi-gabing nanggugulat sa mga plot twist nila. Diba nga? Grabe. Gulat na gulat. At kaya naman, hindi ho nakapagtataka, diba, na yung mga royalistas, hook na hook sa buhay ng pamilya Royales.
At ang matagal ng tanong, sino ang pumatay kay Don Gustavo Royales? Ako kami ni Maris, habang nanonood Oo. talaga naguhulaan na kami kung sino. Sino? Talaga? Sino hula mo? Naku, May huwag poll ko yan muna eh. sasabihin. Oo nga. Pero bago yan, naging trending ang series dahil sa mga eksena ni Kapuso actress Rian Ramos bilang si Margaret Royales Castor. Siyempre, hindi tayo magpapahuli sa latest, kaya fresh from Venice, Italy, yung makakabalita natin si Rian Ramos. Hello, Rian! Good morning! Good morning! Good morning! Uy, may jet lag pa yan. Hello! Naririnig ba natin si Rian? Rian, Hello? hello! Ayan, okay. Uy, thank you so much, Rian. Welcome to Balita Ko. Yes, thanks for having me. Uy, Rian, thank you so much, no, na pumayag ka. Alam ko, jet lag ka pa galing ng Venice, Italy. Grabe, sobrang ganda mo nung rumampa ka sa red carpet ng Venice Film Festival. Kwento mo naman sa amin yung Yay, experience. thank you so much. Actually, nakakataranta siya. First time ko rumampa sa isang international na red carpet and talaga palang nagsisigawan ang mga press doon kasi may mga station sa red carpet tapos kailangan din nilang makuhanan lahat ng artistang dumadaan. So, sisigawan ka nila ng either stay longer or ikot or bibigyan ka nila ng iba't ibang klaseng instruction. Nakakataranta siya pero also very fun and then kailangan mo lang i-feel at i-enjoy yung moment. Uy, Wow. nakita niyo ba yun? Talagang pinusuan ko yun, Rian. Ang ganda, Napa-comment ganda. talaga. Oo. Sobrang ganda. Super ganda. Like a Hollywood star. Yes. Comment mo, Aubrey. Thank you so much. Okay. Teka lang, mapunta naman tayo sa Royal Blood. Grabe, Rian, trending yung pagganap mo bilang si Margaret. Anong masasabi mo doon? Talagang Feel na feel natin, di ba? Oo. Hands up. Anong naging hugot mo? Pang Meron best ka ba? actress. Oo. Pang best actress ang performance na yan. Thank you. Unang-una, sobrang na-touch ako sa mga online reactions. Yun lang yung pinaka naging connection ko. I can't believe na kung kailan ako nag-trending, dun pa ako wala sa country. So, hindi ko pa na-timingan na ma-replyan lahat. But I'm so touched na naramdaman nila yung mga feelings ko as Margaret. As for inspiration, wala na akong kailangan hanapin na ibang inspiration aside from dun sa material mismo, yung script mismo namin kasi napakaganda na ng pagsulat ng script. Madali na siyang sakyan. Oo, teka lang, isa pa sa plot twist, ni-reveal na may relasyon pala yung kapatid mo si Beatrice tsaka si Andrew. Ganun pala. Mga Trisil. I hate them. Ano yung naging hugot mo ron? Ayun na nga, parang dun sa pagkasulat pa lang ng script, nung binabasa ko pa lang, may mga moments kasi na habang binabasa mo yung script, maiiyak ka na lang. And then, nasasakyan mo siya kaagad kahit walang camera or anything. So, yun yung naramdaman ko dito sa script ng Royal Blood. Na-inspire ako kaagad kasi napaka-complex ng character ni Margaret. Para siyang onion, ang dami-dami niyang layers. Parang una akala mo mataray, yun pala ganito, yun pala ganyan, So, palalakihin lang ng palalakihin and then bibigyan lang ng maraming levels. Ayan. At hindi lang yung character niya, pati yung mismong Royal Blood, napakadaming Characters. ang daming changes, talagang aabangan mo. Plot twists. So, ano yung mga dapat pang abangan sa Royal Blood? Oh my gosh, napakadami pa kasi kung akala nyo ang dami na naming napakita na mga plot twist, actually wala. nasa 50% pa lang yan, sa totoo lang. Baka mabuhay si Don Gustavo. Kasi lahat ng mga characters, nagkakaroon ng mga transformation na sa una, ipe-present as ganito, ito yung mararamdaman ng mga tao dun sa character na to, tapos sa kalagitnaan, iba na, di ba? Wow. So, ganun pa rin. Marami Marami talagang pang abangan. mangyayari. And then, medyo mahirap lang sabihin kasi
kahit saan ako magpunta, kahit sa Tinatanong. airport, kahit sa mall, tinatanong ako kung sino yung killer and bawal ko pong sabihin kasi nagpirma kami lahat ng non-disclosure agreement. Yun. Teka lang, So, may alam- trivia so, alam na ako. niya. Oo. May trivia ako. Alam mo ba si Maring Rian? Mare ko talaga. Legit Wow! Mare. Ninang siya ni Ambi. At ang nagpangalan ng Marfy kay Maris at Rafi, si Rian. Ay, ang aba. nag-coin. Rian na nag-coin ng term na Murphy. Nice Kaya- one. Thank you, Rian. Christmases ago, Oo nag-feeling nga, ako. ang tagal na nun, ang tagal na nun, Rian. Napakaganda. Beautiful, Miss Rian Maraming Ramos. salamat sa Thank iyo. you, Maring Rian. Kapuso actress Rian Ramos. Yay! Thank you. At syempre, magbabalik pa rin ang Balita Ko.